Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan po yung isa pong tanong po ating pong subscriber. Ito po ay galing po sa isang YouTube user. Ang kanya pong tanong ay, paano ba daw ang pagpili at pag-aalaga sa mga biik na mga gagawing dumalaga at mga inahing baboy? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga biik na atin pong pipiliin na gagawing dumalaga at saka mga future po ng mga inahing baboy natin. Sa atin po mga previous vlog po mga kaibigan, atin na pong na-discuss o natalakay yung mga katanungan po ng mga ganito. Pero po sa atin po mga subscriber na hindi na po nila malocate yung mga videos o content natin na doon po sa ating file videos. So ito po ay atin pong sasagutin nang sa ganon atin pong masagot po ating mga katanungan po ng ating pong mga subscriber. Kapag tayo po ay may plano pong mag-aalaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, ang atin pong plano po ay mag-uumpisa sa pag-acquire po ng mga piglets o mga biik natin pong gagawing dumalaga. Kapag tayo po ay pipili ng mga biik mga kaibigan na gagawing dumalaga, dapat po talaga ang atin pong mga gagawing biik po ay mga hybrid na mga biik. Huwag po kayong gagawa ng dumalaga ng mga mistisuhin o kaya po may lahi pong mga native kasi po yung mga anak po nila ay ganun rin. Mahina pong lumaki kahit na pinapakain mo natin ng marami. Medyo yung mga feedback po ng ating mga buyer po ay medyo hindi po okay. Kasi po ang ating pong ginawang inahing baboy po ay mistiso o kaya may halo pong native. Mas maganda kapag kayo po ay gagawa po ng biik na inahing baboy o gagawa po ng gilt o dumalaga, kayo po ay maghahanap po ng mga breeder na ang ginagamit po nila ay hybrid po yung inahin at saka hybrid din po yung mga barako na kumakasta po sa mga inahin nila. Minsan, kapag kayo po ay bibili po ng mga gagawing inahing baboy, iba pong mga seller niyan mga kaibigan ay minsan tinataasan po yung presyo nila. Yung mga gagawing inahing baboy kasi, yan po ay piling-pili lang po yan. Di po kasi lahat ng mga biik ay pwede po nating gawing gilt o mga dumalagang baboy. So, pipili po tayo. So, ang una-una po nating isalang-alang sa pagpili ng mga gagawing gilt ay unang-una, dapat yung katawan po nila ay mahaba at saka mataas. Para kapag sila po ay magbubuntis po mga kaibigan, hindi po sila mahihirapan. Kasi po, kapag kayo po ay kukuha po ng gagawing gilt at gagawin niyo pong dumalaga at sila po ay magbuntis po, tapos yung katawan po nila ay maikli lang at saka yung tindig nila ay hindi po ganoon kataasan, magkakaroon po silang problema pagdating ng panahon kapag sila po ay nabubuntis po mga kaibigan. Pansin niyo po, kapag malapit po mga anak yung mga inahing baboy natin, yung kala pong tiyan po ay parang bababa po yan. At saka yung dede nila ay para pong magsasag din po yan. Ngayon, kapag ang napili nyo pong gagawing dumalaga o inahing baboy ay mababa lang yung tindig at saka maikli yung katawan nila, may tendency po niya na yung kanyang dede po ay sasayad po sa sahig. So kapag sasayad po yung dede sa sahig mga kaibigan, prone po yan for infection kasi magkakaroon po yan ng sugat. Mayroon pong mga dumi na nakadikit po sa kanyang dede. So, importante talaga, ang hahanapin yung una-una po sa kanyang pangangatawan ay mahaba yung katawan at saka mataas yung tindig. Nang sa ganon, kapag sila po yung magbubuntis na po mga kaibigan, yung kailan pong dede po ay hindi po sasayad po sa sahig. Isa din pong inyong pipiliin ay dapat yung kanya pong dede ay nasa 14 dede pataas o 14 to 16 na dede po mga kaibigan. Dapat din yung dede po niya ay equal. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pantay-pantay po yung mga dede niya. Marong ibang biik kasi po mga kaibigan na yung ibang dede po ay pantay. Yung kasunod nga dede po ay wala pong dede. Sa kabila na po mayroong dede. Walang dede, mayroong dede, walang dede, mayroong dede. O, yung alternate yung dede nila. So, wag po kayong pipili lang yan. Kahit na 14 pataas yung dede o 16 yung dede, and then hindi rin pantay yung dede nila, ay di po rin yan pwede natin gawing inahing baboy. Mayroon po yung epekto dun sa ating mga inahing baboy kapag sila po nagpapadede na po sa kanilang mga biik. Kapag hindi pantay po yung kanyang dede. Meron pong ibang seller po mga kaibigan na yung kailan pong mga gagawing inahing baboy o mga gagawing dumalaga, yung presyo nila ay katulad din po sa mga fattening. So, depende po yan sa seller kung ano, magkano po yung kailang ipipresyo.
fattening price ba o kaya breeding price ba. Kung medyo namahalan kayo kasi po gagawin dumalaga, okay lang po yan. Kasi po, piling-pili lang po yung mga biik na yan. Napantay yung dede, mahaba yung katawan, mataas yung tindig. Yan po ay atin pong pinipili talaga. So, kapag kayo po naka-encounter ng breeder na ganyan, nabibinta ng mga gagawing dumalaga na medyo mataas yung presyo, okay lang po yan. Lalo na kapag quality naman yung biik at saka hybrid. Kapag yung seller po ay nagbibinta po ng pang fattening price lang yung kanyang mga biik o mga gagawing dumalaga, okay din po yan. Basta ang importante po, quality po yung biik, hybrid po yung biik, marami po yung dede, maganda po yung pangangatawan, at saka dapat hindi po sila sakitin. So dito po tayo sa pag-alaga ng ating mga gawing dumalagang inahing baboy. Ganun pa rin. Katulad po din ng mga fattening po mga kaibigan, ang atin pong ipapakain sa kanila is mula natin nabili po sa mga seller, day 1 until 1 month starter feeds. And then 1 month hanggang 5 months po mga kaibigan, ang atin pong ipapakain ay grower feeds. Ang kaibahan po nila kapag tayo po nagpa-fattening ay from 3 months pataas, tayo po nagpapakain ng finisher feeds. Pero sa atin pong mga gawing mga dumalaga, mula 1 buwan, pagkatapos po tayo napapakain ng starter, 1 month hanggang 5 months, ang atin pong ipapakain ay grower feeds. And then 5 months onward hanggang makastahan hanggang manganak, ang atin pong ipapakain po ay breeder feeds o kaya po gestating feeds. Ganun pa rin po mga kaibigan. Monthly po kayo magbigay ng pagpurga sa ating mga alagang dumalagang baboy. And then, monthly din po kayo magbigay ng vitamin B complex at saka vitamin ADA 1 ml per month. So, 1 month, 1 ml, 2 months, 2 ml, 3 months, 3 ml, 4 months, 4 ml, 5 months, 5 ml, or 5 months onward, maximum of 7 ml na po yan. Depende po sa katawan po natin mga dumalagang baboy. So, ganun lang po ang pagpili at saka pag-aalaga po ng mga gawing mga inahing baboy po mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting po tungkol po kung paano ang dapat pagpili at pag-aalaga sa mga biik na gagawing mga dumalagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.